Pinag-aaralan po natin ang aklat at liham ni Paul sa Korinto para maintindihan po natin yung naging problema nila, problema rin ng mga mananampalataya ngayon. Pero alam niyo po ba, kung pwede nating iwasan yung pait ng kanilang mga consequences dahil sa kanilang maling gawa, gawin na natin by learning from their lives at paano nila tinuwid yun. So, kaya nga ang sabi natin, and how we can make it right. Kumbaga, if we don't know history, we are doomed to repeat the history. Kaya hanggat kaya nating maiwasan, matuto na tayo sa mga nauna sa atin. Alam niyo, yun ang malaking problema ng maraming tao, no? Hindi la iniintindi yung mga nangyari in the past. Tapos nagtataka sila, ba't nangyari ito? Walang pagbabago. Nothing is new under the sun. Kaya nga, we need to learn history kasi pagka naintindihan mo yan, hindi ka magugulat. Kaya ganun din yung liham na ito, ang bait ng Diyos, God wrote His words. Para sa ganun, hindi tayo nabibigla. Okay, ngayon po, kung naalala ninyo, last week, diniinan ho ni Pastor Marty, yung bagay na dapat tayong laging mag-glorify sa Diyos. Kasi we are to live for His glory, kaya no compromise, no compromise. Ayaw ng Diyos ng namamangka tayo sa dalawang ilog, Diyos at ang bagay ng demonyo. Kaya sabi ng Bible, no man can serve two masters. Either he will love the one and hate the other. Hindi pwedeng sabay. Nakuha natin, hindi pwedeng sabay, kaya mamimili ka talaga. So, ngayon tingnan ho natin to. Alam nyo, bago kayo anong pansin nyo, ang bilis ng panahon, no? Parang, araw na ng mga patay, di ba? Tapos, sunod, Pasko na. Now, alam nyo, yung Pasko, ang bilis-bilis, pagtakpatak pa lang ng bear. Ayan na, lumabas na si yung mga awiting pamasko, di ba? Ang bilis haba ng Pasko sa atin. Ngayon, so ito, ngayon gusto ko kwentuhan kayo, mayroon pong Christmas Day service na naganap. At itong Christmas Day service, ito, nakakatuwa. Kasi, yung pastor, nakita ho si Jim. Jim, kamusta ka na? Sabi niya, mabuti po. Sabi niya, kailangan mo na sumama sa army of the Lord. Kasama naman po ako ba't nakikita lang kita pagka Pasko at Easter Sunday? Di ba kasi maraming ganyan, parang they come to service pagka Pasko lang at Easter. Pero pagdating sa ordinary mga panahon, lalo na pag maraming problema, ayaw na mag-service. Eto sabi niya, bakit doon lang kita? Tapos tumingin siya sa kaliwa, tumingin din sa kanan, at sabi niya ganun, binulungan. Nasa secret service po ako. Sa isip niya, sumasamba na siya noon. Kasi ang intindi ng tao, ang pagsamba ay para bagang lingguhan lamang. Hindi ho, ang pagsamba ay bagay na isang lifestyle sa atin. Kaya nga ang ating tatalakayin is legit worship. Yung totoo, yung tama, yung talaga masabi mo, ito yung katanggap-tanggap na pagsamba. Pag sinabi mong pagsamba, ulitin ko, hindi yan sa isang araw lamang. It's a lifestyle of worship. Yung yun nga naalala nyo, kakahain ka na lang, sumasamba ka sa Panginoon. Di ba? Maging bawat kilos mo. Now, tingnan nyo ang sabi ng Panginoong Diyos sa John chapter 4, 23 to 24. But an hour is coming, and now is. Sabi niya, darating ang panahon, at yan na ngayon, na ang totoong sasamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. At yan ang mga taong hinahanap ng Diyos. Look at this. Ang Diyos hindi humahanap ng iyong at ating pagsamba. Siya ang naghahanap ng totoong sumasamba. Nasusundan natin. Kasi minsan isip natin, nandun na ako, sumamba na ako. Hindi niya hinahanap yun. Ang hinahanap niya, yung totoong sumasamba. Wala siyang, kaya nga ang ganda nung kanta nating huli. It's not about a song. I will not just give you a song. Di ba? Kasi hindi yun ang issue. Ang issue dito, you as a true worshiper. Kaya tuloy tayo. God is a spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. So sa madalit salita, yaman din lamang ang Diyos ay Espiritu. We are to worship in spirit and truth. Anong ibig sabihin nun? It must be according to His word. That's the truth. And we are to be spirit-filled. So paano natin malalaman? Pag tinignan mo yung katabi mo, paano ko malalaman na sumasamba talaga ito? Huwag mo siyang tingnan. Ikaw na lang tanungin mo. Parang, how would I know if I am worshiping God in spirit and in truth? Now, una-una, are you worshiping according to His word? Pangalawa, are you spirit-filled? Anong test? Tingnan niyo yung test. Sabi sa Ephesians, for example, sabi niya kasi, nung sinulat ito ni Paul, sabi niya, do not get drunk with wine, for that is dissipation.
Alam mo na kagad ang tao na hindi filled with the Spirit, sobrang exhausted spiritually. Kasi pag yung lasing ka, it leads to dissipation. Ibig sabihin, parang walang-wala. As in, to wastedness. Na dumadating sa parang, Kasi unang-una, you can never overwork. Bakit ka mo? If you are led by the Spirit of God, alam niya exactly yung capacity natin. Tama ba? Kaya, hindi pwedeng parang burnt out ka. Mali ka. Ibig sabihin, you're not walking according to the Spirit of God kung nadidepress ka sa sobrang trabaho. Okay ba yan? Bakit tingnan mga katabi mo kung depressed? Tingnan nyo. Anong sabi ng Lord? Kaya nga, be filled with the Spirit. Now, ano ibig sabihin nun? Tingnan nyo if you are filled with the Spirit, sa conversation lalabas, is speaking to one another in psalms, hymns, spiritual songs, singing, making melody with your heart to the Lord. Doon pa lang may buhay na May awiting taglay-taglay. Alam mo, pag ang tao bagsak, at talagang sad na sad, hindi na makakanta. Napansin niyo yan, pagka mag-worship, hindi lumalabas yung kanta. When the Spirit, when the music fades, I'm fading. Na parang ikaw na yung nag-fade, hindi na yung music. Parang dapat si Lord na nakikita mo, hindi, parang pagod ako, parang wala ako energy. Na parang, yun ang laking hamon kagad yun. Kasi sabi niya, in your conversation, you're so excited because there is life. There is song in your heart. Telling God, you know what? God is so good. Kaya alam mo yung taong punong-puno, nag-uumapaw yung puso sa saya Tama ba? Now, tingnan niyo pa sabi niya, and always giving thanks for all things in the name of our Lord. Punong-puno ng gratitude. Lord, thank you talaga. Sobrang ang bait mo. Makikita mo yung mga tao sobrang excited. Ako ako may mga matatanda na sobrang excited. Ng kwento, hindi matigil-tigil. Alam nyo, para sa mga may edad, I'm encouraging you, gawin nyo yan para hindi kayo magdemensya. Kaya pag filled kayo with the Holy Spirit, na re-rehearse yung sa menu, nagiging active. Pero yung mga tumatahimik na, kabahan kayo. Kaya ngayon dito sa service, pansin mo, may mga tao na pagka punong-puno na, nagre-react. Nagre-react sila kasi buo sila Meron silang connection. Pero yung iba parang, wala na, hiwalay na ang mundo nila. Hindi nga alam na pwede nila laglagan ng butiki. Di ba? Ang tatakas nila pagkatapos, ano to? May nalaglag ka. Balik na. Kasi sabi nga, you are full of thanksgiving. Lord, thank you. Now, itong pinakamaganda. And they submit to one another in the fear of Christ. There is a manifestation of humility. There's a manifestation na talagang they learn to submit to one another. Kaya mamaya makikita ninyo anong relasyon niyan dito. Kaya si Paul, when he wrote this particular letter in Corinth, yun ang kanyang dinidiscuss. Kasi maraming naggagather, hindi na nakakagulugod sa Diyos. Kasi nga, parang mali na yung ginagawa. They just thought that they come here for the sake of doing their duties every Sunday. Hindi ganun ang worship. Minsan siguro, punta tayo Sunday ngayon, wala naman tayong choice, dapat punta tayo doon. Kasi nakakaya, parang hindi natin nagawa yung ating karapat-dapat na duty. Hindi ganun. Hindi kailangan ng Diyos yun. Ang kailangan ng Diyos, yung tao na nag-worship in spirit and in truth. Nasusundan. Now, tingnan niyo po ang sabi. Ano ang message sa atin ngayon? Legit worship. Ito po ay tungkol sa gathering. Kasi ang worship, matitest natin if we are spirit-filled pag may kausap na tayo. Speaking to one another. Malalaman mo at ma-affirm yung reality ng ating katatayuan sa Diyos when we are with other people. Kaya yung mga ayaw makipag-usap sa tao, yes, that may be your personality, but there is something wrong with you. Kasi God wants us to be a channel of His blessing. Kasi tayo yung katawan Tayo yung bibig ni Jesus. Kaya yung mga gustong kausapin ni Jesus, ikaw yung gagamitin niya. Pero kung ikaw mismo parang aloof ka sa tao, there's something wrong. Naintindihan natin. Kaya it's not about us, it's about Him. No, hindi to tungkol sa atin hindi ako mahilig sa tao. If you know me personally, hindi ako mahilig gusto ko nasa kwarto lang ako. Kaya nga nakaraan, nag-minister ako sa Hong Kong, tinanong ako na anak ko, namasyal kayo? Doon lang sa kwarto kami ni mama. Pagkatapos namin lalabas lang kami para kumain, pagkatapos babalik na kami, pagkatapos pag nag-ministeryo na ako, tapos na, balik na kami sa kwarto. Kami dalawa na ulit nag-uusap, tsaka magpe-pray. Nakuha ninyo? Hindi kasi ako mahilig talagang magpahapasyal.
Ganon, basta masaya na kami sa ganon. Di ba? Kaya ito ho isang bagay na nakakatuwa. Ako ay naayo ko nagbabiyahe. Pero kaya lang ako napipilitan dahil sa ministeryo. In other words, it's not about you anymore. It's about God. Are you following? Ang hirap ata magbiyahe kasi napansin ko tuwing magbiyahe ko, naubos buhok ko eh. Sabi ko, nauubos, ayoko na. Sabi ng Lord, ako, bawat hibla ng buhok na nalalaglag, alam ko. Kaya wag mo na intindihin yan. Di ba? O, tuloy tayo dito. So, tinan nyo yung liham ni Paul ngayon. Tinan nyo yung liham ni Paul. Be imitators of me, just as I also am of Christ. Ano siya sabi ni Paul? Parang ang tapang, no? Kaya nyo ba sabihin sa katabi mo yan? Gayahin mo ko. Dahil sinusundan ko si Jesus. Kaya mo? O, sa anak na lang, sa anak. Sabi mo sa anak mo, anak, gayahin mo ako dahil sinusundan ko si Jesus. Sa totoo lang, matapang din tayo magsabi ng ganyan. Hindi lang natin napapansin. Every time we teach our children to do something, we are actually telling them, you copy me. Unfortunately, minsan hindi consistent yung sinasabi natin doon sa ginagawa natin. Naalala ko yan, tatay ko noon, nagkikwento nung hindi pa siya Christian eh. Ikaw bong ha? Ayoko naninigarilyo ka ha? Tandaan mo, pinusukan ako. Sabi ko, labo naman nito. Parang, kasi yung tonto niya, parang hindi tamang naninigarilyo. Sayang ang pera, pero, ikaw, opo, itay. Pero, upo ka no, kasi naninigarilyo siya. Pero eventually, nung naging Christian siya, naging consistent na. Hindi na siya naninigarilyo at nagsasabi na siya, maging matino ka sa paggamit ng salapi para sa Panginoon niya. So, sa madalit salita, you are also saying the same thing. Parang, be imitators of me. Pero anong pinanggagalingan itong verse na ito? Bago niya sinabi yan, ito yung pinanggalingan niyan sa chapter 10. Pag nagbabasa kayong Bible, titingnan nyo lagi saan gagaling. Ba't niya sinabi ito? Okay? So, sabi niya rito, whether then you eat or drink, whatever you do, do all to the glory of God. Gayahin niyo ako. That is my heart. That is my desire. That whatever I do, maging kumain o uminom, pagsamba sa Diyos yan. Maging sa iyong pag-upo at pakikinig sa salita ng Diyos, pagsamba yan. Napag-isipan nyo, imagine yourself, you're talking to God. Or wag na natin sa Diyos, President Bongbong, kausap mo ngayon. How would you behave? And you are listening to His instruction. How would you behave? It's an expression of respect. Tama ba? Ganon din yun. If we are now listening to God and listen, hindi ako Diyos but whatever. Let's say I am a messenger. Say, here is the message of the King. Makinig tayo. May message ang hari. Di ba? Kasi pag hindi mo, parang pambabastos yun sa king. It's not on the messenger, but it's on the king. Kasi yun ang pinadala niya Nakuha natin. So, ganun din ang sinasabi dito. Kaya, whatever you do, whether papunta ka rito, nagda-drive ka, it is always to bring glory to God. Nag-aaral ka, nagbabasa ka, nagluluto ka, you bring glory to God. Di ba, you give your best. Hindi naman to, para masarapan sila. Hindi. Lord, mag-glorify ka sa lutong ito. Di ba? Maging sa iyong pananamit, it is for the glory of God. Whatever you do. Kaya sabi niya, pero ito pang pinaka-importante. It is something that will attract people to follow and worship God. Kasi kung ito nakaka-epekto sa iyo at nakakabuti sa iyo, gusto mo yung iba rin makatikim ng kabutihan ng Diyos sa pagsasamba sa Kanya. Kasi yung sumasamba sa Kanya, may pagpapala sa Diyos So kaya nga sabi niya, give no offense, sabi nga nun, either to Jews or to Greeks or to the church of God. Just as I also please all men. Habang pinaluluguran ko yung mga tao, sabi niya, sa lahat ng bagay, hindi ko hinahanap ang sarili kong pakinabang. Sabi niya, ngunit ang pakinabang ng marami. Para sa gayon, sila ay mga ligtas. Sa madali, sa bawat kilos, ito ay glorifying sa Diyos. Gusto mo silang maakit. Gusto mo silang madala sa Diyos. Gusto mong makita nila ang buti ng Diyos. Kasi kaawa-awa ang mga taong walang Diyos. Kaya nanonood ako ng balita, sabi ko, kawawa talaga. Kung wala kang Diyos sa tatakbuhan, no? Yung sabi ko, wala na kami pupunta. Mamamatay na kami at any moment. Pwede na kaming mamatay. Pag inikikita, sabi ko, naiiyak ako. Sabi ko, kawawa naman talaga to. Parang how I wish they know that, Lord, wala na kaming pupuntahan, pero we can run to you. Naalala ko yung missionary sa China noon, nung sinakop ng mga Hapon yung China, nandun yung mga missionaries, may isang pamilya doon, yung asawa pa naman niya, nasa labas, hindi nakabalik. Tapos siya naman, pasasabugin
Lord, hindi ko na alam gagawin ko, but I trust in you. Hindi sila naka-evacuate. Buti na lang mayroong verse na, yung sa kalendaryo, may mga verse of the day. Verse of the day. Bawat sabi niya, the Lord will protect you. He will never leave you. Day 1. Tapos day 2, the Lord will cover you with His wings. Tapos, mamaya konti, may sabi, and your enemy is no longer, they will no longer exist. True enough. Now, kasi narinig na lang yung bombing lapit na But true enough, biglang wala na yung mga Hapon, nagsialis. Kasi the Lord is true. Can you imagine? Habang ang lahat ng tao, nagkakakaba, siya rin kinabahan naman, pero tumakbo sa Diyos. Pero ginamit ng Diyos, kaya sabi niya, it's like a writing on the wall. Ginamit ng Diyos yung kalendaryo na yon para remind siya ng mga verses na mapanghahawakan niya for the day. Amazing si God. Kaya ang sarap ata ng ganun, yung may matatakbuhan ka. Yung tipong, bibigyan ko example. Galing ako sa Jensen nung nakaraang linggo. Yung kapatid natin, napakabuti. Binigyan ba naman ako ng regalo? Sa airport na kasi dinala, kaya hindi ko talaga alam paano itsura nun Isang malaking tuna. Nakakatuwang tingnan, ang laki. Di ba? Akala ko nasa, yung nahiwa-hiwa na nakalagay sa, yung, alam mo yun, yung styrofoam. Buong tuna! Ito, tunay! Di ba? So sabi ko, ito, tahimik lang ako. Sabi ko, Panginoon Diyos, paano ko ito bubuhati? Kasi walang hawakan Di ba? Paano kaya ito? Paano ko ito bubuhatin? Pray ako ng pray. Daming naman, yung nakita namin ngayon yung isang kaibigan ko na may-ari ng isang tindahan sa Marbel. Dumating, may mga tauhan siyang dala. Tapos sabi niya, basta ka lang. So to make the long story short, nung pagbaba namin ng aeroplano, iniisip ko na yung pagbubuhat Kasi may sakit ako sa likod, hindi ako basta-basta makapagbuhat. Diba? So, sabi ko, paano kaya to, Lord? Mamaya konti, sabi niya, pastor, paano yung isda mo? Wala pa? Wala pa Pero palabas na. Kaya tinawag niya yung tao niya, buhatin mo yung isda para kay pastor. Sabi ko, Lord, thank you. Pero tahimik lang ako. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sabi ko, tutulungan na kita. Hindi na ho. Pagbuhat talaga nanginginig. Bigat pala talaga. Ito na. Ang susunod, sayang yun kung hindi mo alam gawin. Kasi pagka nilagyan mo ng tubig yung makakontaminate, hindi ka na makapag-sashimi. Tama ba? Ang Diyos nag-provide din ng mahusay na gumawa noon. Biro mo, pinadala ng Diyos, doktor. Pumunta yung doktor na mahusay sa sashimi, paborito niya daw gawin. Ginawa niya ng alas 7:30, natapos ng halos alas 11. Ganun kalaki yung isda. Naintindihan ninyo? Yung simpleng ganung bagay, ang sarap isiping may Diyos tayo. Minsan akala natin yung Diyos sa malalaking bagay lang. Yung maliliit. Hindi nyo ba na-experience yan sa parking lang? Hindi mo alam saan ako magpapark. Noong Tuesday, late na ako. Yung Bible study namin, nawawala ng parking doon. Sabi ko, Lord, baka mawalan ako ng parking. Ako pa naman magtuturo. Alam mo yun, sabi na nga nung kaibigan, sabi nga ng kaibigan ko na matin doon, sabi niya, naku, iniisip na kita kung makakapag-park ka Kasi wala na puno na. Would you believe, pagdating ko, may umaatras sa sasakyan. At doon ako magpapark. Napakagandang lugar. Exclusively mine. No? Why? Kasi God, even in small things, He is at work. Kaya ang sarap na may Diyos. Kaya gusto ko sabihin sa tao, come on, you worship the true God, you'll never regret it. He cares for you more than He cares for Himself. Sobrang amazing si God. Kung alam nyo lang, kaya nga we want to tell them this is how to glorify the Lord. We want to speak about Him, that even in the darkest moment, they will know that the God of Israel is true. Because that is the God who came on earth to save us. Yun ang gustong paalala sa atin ng Diyos. Kaya we need to glorify Him. And look at this. Kaya, paano to? Paano i-glorify? Two things to remember in 1 Corinthians 11. Honor God's authority structure and honors Christ's amazing sacrifice. Bakit importante yan? Kasi ganito, doon lang sa structure. Ang hirap sabihin, Lord, I submit to you. If we cannot even submit to the people we see, di ba yung nakikita natin, hindi tayo makapag-submit. Paano tayo makapag-submit sa Diyos, hindi natin nakikita? Di ba? Hindi, hypocrisy yun. Kapag hindi natin alam yung structure ng Diyos, may structure ng Diyos whether we like it or not. Minsan sinira na lang ng panahon. Kasi ayaw nilang sundin ng Diyos at habang ginagawa nilang sumuway sa Diyos, lalong gumugulo yung buhay natin. Hindi lang nila napapansin. So, tingnan natin.
Now I praise you. Look at the words. Because you remember me in everything and hold firmly to the traditions, just as I delivered them to you. Ano sinasabi ni Paul? Alam mo, pinupuri ko kayo dito. Kasi naaalala ninyo ako sa lahat ng bagay at pinangahawakan ninyo yung mga tradisyon. Ano ibig sabihin ng tradisyon? Ito yung mga paniniwalang ipinasa ko sa inyo. Ipapasa nyo sa next generation. At kung sakali, mayroon pa rin tayo na di-develop na practices para maalala yung mga prinsipyo na yun. Nakuha ninyo? Kasi nagbabago yun Parang ganito. Kaya, just as I delivered them to you, ano sinasabi niya? You have respected me as your apostles. You have respected me as your spiritual leader. So mayroong structure siyang ginagalang. Tuloy tayo. Sabi niya, look at the structure. He gave some as what? Apostles, like Paul. He gave some as prophets, some as evangelists, some as pastors and teachers, for the equipping of the saints for the work of service. Para mapalakas, para maihanda ang mga santo, tayo mga tagasunod ni Jesus, maihanda para sa pagsisilbi. Nang sa ganun, maitaguyod ang katawan ni Kristo. Ang ganda ng paalala niya. May structure. Anong gagamitin niya? Gagamitin niya apostol, gagamitin niya ang propeta, ang ebanghelista, gagamitin niya ang pastor at guro. Hindi para sa kanilang sarili. Kaya iba sabihin, gawa-gawa lang nila yan para abusuhin lang tayo. Hindi invento ng tao yan. Si Jesus, He, referring to Jesus, gave us some. Siya nagbigay ng leaders. Kaya sabi rin sa Hebreo, tingnan niyo sabi sa Hebreo, obey your leaders and submit to them. For they keep what? Over your souls. At kung kanyari ako, leader, inabuso ko kayo, I'm telling you this, I will give an account before God. Kaya akala nyo ba madali yun? In fact, sabi nga sa James, the teachers will be judged stricter than the rest. Akala nyo madaling nagtuturo? Kasi haharap ka kay Lord Ikaw ang unang tatamaan. Naintindihan natin, kaya nga sa pag-judgment day, yung mga false prophet, yun ang unang itatapon sa lawa ng apoy kasi niloko nila maraming tao. Kaya hindi biro to. Kaya if we are not taking this seriously, wow. Kaya naman, ang bili niya sa mga tao, no, obey them. Bakit? As those who will give an account. Kaya let them do this. Gawin nila ito na may kasiyahan at hindi nang nagdadalamhati. Dahil this would be unprofitable for you. Hindi mabuti ito sa'yo. Kaya nga ang Panginoon Diyos, nilagay niya yan. Hindi natin inimbento yan. Kaya nga ang ganda sa atin po rito. Kung meron po kayong bagay na nakitang maling ginagawa yung pastor, pwede niyong ireklamo. Meron tayong OSP, pwede nyo ilagay dyan. Makakarating yan doon sa taas para mabigyan kami ng paalala. O kaya pwede nyo kami sulatan ng diretso. O kaya abutan nyo lang ako, sabi nyo, Pastor, may liham ako sa inyo. Pero ilagay nyo yung pangalan nyo para naman, meron namang, kumbaga meron namang accountability rin. Kasi iba nagpapasama lang ng loob Kanyari, may sumulat sa akin, meron daw ako nagamit na pinagtawanan ng apelido. Nahiya ako, sabi ko, ano kayang apelido yung napagtawanan? Para alam ko kung ano yung hindi ko na uulitin. Di ba? Pero hindi nilagay yung pangalan Parang, paano kaya to? Kaya iniisip ko na lang, ano kaya apelido yun? Basta nakakatawang apelido, hindi ko na lang gagamitin. Tulad ng saking, ayoko na. Kasi ang pangit saging Kaya ayoko na, hindi ko na gagamitin yan para sa pagbibiro. Naku, ano yung ibig sabihin? Meron sumulat sa akin. Huwag ko na raw gagamitin ng marites. Sabi niya, marites po ako, pero hindi ako chismosa. Sabi niya. Sabi ko, hindi naman ako nag-invento nun. Pero sige, alang sa galang ko sa kapatid na ito, hindi ko na ginagamit yung marites. Narinig niyo na pa ba ulit? Hindi na. Ngayon lang, pero hindi ko na ginagamit na bilang chismosa. Hindi na. Binanggit ko lang sa inyo para just to show you na may mga sumusulat ng ganyan and we respect that. Are you following? Kaya wag ko kayo maya kung napansin nyo, Pastor, hindi ko type yung style mo pwede mo bang baguhin? Titingnan natin kung makakabuti o hindi. But give us also the privilege to think and to follow the Holy Spirit. Kaya bigyan mo yung pangalan para sa ganun, ma-explain namin kung paano. Kung mali talaga, then we are all willing to change. Bakit? Our desire is to do the will of God. That's worship. Walang perfect dito. Hindi ko pwedeng sabihin, hindi ko nahiya akong sabihin kay pastor kasi pakapagalitan ako. Anong karapatan ko? I will be accountable to God. Ba't kita pagagalitan? Matutuwa nga ako dahil concerned ka sa akin. You're willing to help me grow and improve. Nakuha natin? Kung mali, di tutuwid natin. Kung nagkamali ako ng paliwanag, sabihin mo sa akin, baka kung tama ka at ma-realize ko, oo nga, tutuwirin ko in front of everybody. Why? Because we are not here to prove our intelligence, our wisdom. We are here to obey God.
Are you following? Kaya ganun din tayong lahat. Kaya nga, ito ang ating iisipin. Tingnan niyo po, ang buting, balik tayo ngayon sa Panginoon. Going back to the letter of Paul, I want you to understand that Christ is the head of every man. And the man is the head of a woman. And God is the head of Christ. Now, alam nyo, itong bagay na to, naging controversial ito dahil may mga ilan na ginagamit to laban sa divinity ni Jesus Christ. Kailangan maintindihan natin muna, ano ba talagang pinaka-essence ng letter? Balikan natin. Tingnan niyo yung word na salita. Head, head, head. Tatlong head. Ano pinapaunawa dyan? Merong namumuno o merong nangunguna. Yung head dictates what the whole body will do. Tama ba? So, merong head. Parang structurally, sa authority, pinapakita niya, merong head na kailangan mong sundan. Okay. For all men, every man. Bakit every man? Jesus Christ is the head. Alam niyo bang napakahirap nun? Kaming mga lalaki, mayroon kaming problema sa yabang. Meron kaming tinatawag na nakakayabang ka. O kaya nakakalalaki ka. Kaya nga maraming mga rage dyan sa daan na lalabang ka ba ha? Diba? Pag tumawid ka. Tumawid. Last chance. Ganyan ang lalaki, no? Ayaw niya magpakita na takot siya, talo siya, kasi he wants to prove na siya'y magaling at lalaki. Kaya minsan, mapapansin nyo, yung mga babae, gusto-gusto magpa-counsel. Ang lalaki, ayaw yan. Kasi nga, nakakalalaki. Mas magaling siya sa akin? Pero panasasabi ng Diyos, teka muna, relax ka lang. It's not about sino magaling. You need to understand, you are under Christ. Lahat tayong mga lalaki, we are under Christ. Sa madalit salita, since may structure ang Diyos, then let's respect the very structure of God. Mag-submit tayo who are Christ's representative. Kaya as man, we need to respect God for that purpose. Kasi para saan? Para ikabubuti ng ating pamilya. Ikabubuti ng ating lipunan. Men, hindi na to tungkol sa yabang natin. Tungkol na to kay Jesus. Kung naiinis ka habang nagdadrive ka, kaysa bumaba ka at makipaglaban, ito na lang paalala sa sarili mo, teka muna, Lord Jesus, glorifying ba to sa'yo? Di ba? Ganun din sa Kasi totoo lang, natutokso din ako niyan. Nung minsan, gusto kong bumaba ng sasakyan. Gusto kong magbusina. Gusto ko lahat gawin. Pero, Lord, tulungan mo ako. Hindi ko na talaga kaya. And mabait ang Diyos. Tinutulungan niya kaya tayo. Di talagang naawa ang Diyos. Minsan, ginagamit ang asawa para paalalahanan. Kung paano kung mag-isa ka na lang. Kaya ngayon, bago ako lumabas, talagang tinalaga ako na sa tabato. Sabi ko, Lord, hindi ako aalis. Lord, tulungan mo ako. Tulungan mo ako sa pagdadrive ko, mainitin ang ulo ko, mapaaway akong tao dahil lalaki. Kunyari ako lalaki, pero Lord, tulungan mo ako. Hindi na ako para sa akin, para sa inyo na ako. Nakuha? Kaya may namatay na naman sa road rage, kakaawa. Di ba? Dahil lang sa gusto mong patunayan lalaki ka, yun, nasagasaan. Yung utak ng tao, wala na eh. Kaya we need to submit ourselves to Jesus. Sa sulat ni Paul, nagpakita siya ng mga halimbawa ng pag-submit. Sabi niya rito, for example, verse 4, every man who has something on his head while praying or prophesying disgraces his head. Now listen, sa pagpabasa ng ganitong Bible, you need to identify principles versus practice. Kasi bakit? Kasi may costume yan. May costume yan. May culture. May culture yan o nakasanayang gawin. For example, sabi niya, sa panahon na yan, hindi ko alam kung paano yung pagtatakip na yan. Marahil, nagtuturban sila, but whenever they pray, they have to remove that. And nakiintindihan ko yan kasi tayo, ginagawa rin natin yan. Naalala niyo, pa nakasombrero tayo at biglang aawit ng lupang hinirang, tinatanggal natin yung sombrero. Tama ba? As a sign of respect. Nakuha ninyo? Tatanggalin natin yan. Kung yun, nagsiservice, minsan tinatanggal natin yung sombrero, pero okay lang yan, suotin mo lang yan, pero kung giniginaw ka. Pero what I'm saying is, sometimes we do that out of respect. Kasi nung bata ako, sinasabihin ako, tanggalin mo yung sombrero mo. Tanggalin mo yan. Opo. Kasi pag bilang galang, di ba? Tinuro sa atin yan noon eh. Again, sa panahon natin, nagbabago yan, yung practice nagbabago. Parang ganito. Yung principle ng pagbati is a sign of respect towards each other. Tama? Tama ba? Okay. So, binabati mo kasi respeto ka eh. Pero yung paraan ng pagbati nagbabago. Yung kultura. Sample, before the pandemic, paano magbatian? Beso-beso, ganyan. Noong nagka-pandemic, during the pandemic, yung height ng pandemic, paano na? Minsan, ganun na lang. O kaya naman,
fist bump. O kaya elbow. Di ba? Iba, tadyakan. Parang, sa madaling salita, nagbabago yung paraan ng pagbati. Pero nandun pa rin yung essence or principle ng pagbati. Are you following? Di ba? Kaya sabi ng Lord, during that time, ang practice nila, the principle is to honor Jesus. Ang practice nila is not to wear. May mga lalaki doon na ayaw nilang mag-take ng responsibility to wear or to remove the covering. Parang hindi sila nagiging passive sila, parang ayaw nilang pakitang lalaki sila, na parang hindi ganito, sinusunod nila yung karamihang dumadaan. Kasi mayroon mga gusto lang maging effeminate sila, ayaw nila mag-cover. They want to prove na hindi, ito yung choice namin. Di sabi ng Lord, wag. Pag ginagawa mo yan, you are disgracing me. What does it mean? Ginabastos mo ako. Kasi I want you to reflect my glory. Naintindihan natin? Yun yung practice nila eh. At that time, yun ang practice nila. Tuloy natin, tingnan nyo. For a man ought not to have his head covered, since he is not the image and the glory of God. Ibig sabihin, pag sinabi mong you are the image and the glory of God, you are to reflect yung bigati ng Diyos, that you are the leader. Kaya men, take the leadership position at home. You take the leadership position. Hindi yung babae ang nagli-lead, ikaw. Kaya lang tayo nawawalan ng tapang to lead. Hindi kasi tayo lumalakad ng matuwid. Ulitin ko Kaya nawawalan tayo ng tapang to lead is because we're not walking righteously. We have lost our moral authority. Kaya nga dapat, susunod naman yan pag alam nilang sumusunod ka sa Diyos eh. Kaya importante ito na tayo, we need to take that lead. Kasi ang role natin, unang-una, we are submitted to Christ. So anything that Christ wants, ipapasa natin sa ating pamilya. Papasa natin sa mga pinamumunuan natin. So as men, tayo ka as a leader. Nakuha natin? Hindi ka pwedeng tatahitahimik lang. Kailangan mo sabihin kung ano yung nararapat. Kasi mamaya papaliwanag ko sa inyo para maintindihan nyo, pero pinapakita ko muna sa inyo mga talatang panlalaki muna. Okay? Pero tinan nyo, ang tumutungo, mga babae. Baligtad eh! Dapat yung lalaki ang tutungo. Kasi dapat kanila to. So sabi ng Lord, you need to take the leadership. Kasi sabi niya, kasi you are the glory of God eh. Tingnan nyo but the woman is the glory of man. Hindi niya na binanggit ulit yung image. Kasi both are created in the image of God. Pero magkaiba sila ng role. Kaya it's nothing to do with superior, inferior, walang ganon. It is the matter of roles. Kasi equal naman ng babae at lalaki at babae, equal yan. Kasi they are one. Kanya lamang they have roles para walang gulo. Hindi pwede ang katawan, dalawang ulo. Pag dalawang ulo yan, monster na yan. Nakuha? Kaya sa bahay, isa lang ang pinuno. Hindi, minsan kasi ang lalaki, anak makinig ka sa akin. Basta sinabi ko, tapos na. Sabi ni mama Anong sabi ni mama? Tapos dumating si mama. Di ba tama sabi mo? Kasi sinusunod ka sinabi mo. Nawala na yung kanyang leadership. Di ba? Sumunod kay mama. Di ba? Walang ganon. Dito, kaya ang tawag, tinin nyo, minsan ang mga lalaki, ang tawag sa babae, commander. Ano ka? Di ba, under? Ano yan? Hindi, wala. Si commander Anong commander? Bakit gano'n na nangyari? She is not the leader. You are. So, you are the leader in terms of spiritual. Kapag ikaw ang leader spiritual, you are the leader in prayer because you fight them against the evil. Against evil. You pray. You pray for them. You pray for your family. You're the leader. Nasusundan po? Kasi kaya sabi ko, you submit first to Christ. So in other words, you submit everything to Christ. Lord, tong pamilya ko, sa inyo to. Lord, tong anak ko. Lord, binata ako, pero yung bubuhayin yung pamilya. Lord, yung mga kapatid ko. Being the man, magpa-practice na ako to take the lead. Nakuha po? Because that's our calling. Kaya napansin nyo na wala na yung mga lalaking mag-lead. Asan ang mga lalaki? Where are the men? Kahit dito sa church, karamihan na nagli-lead, babae. Nagpa-volunteer, babae. Asan yung mga lalaki? Busy kami sa trabaho Hindi totoo yan. Yung busy, myth lang yan. It's a matter of importance. Kumbaga, kung ngayon wala kang oras, subukan mo. Kunyari, wala kang oras magpatingin, wala kang oras sa doktor, kasi busy ka sa trabaho. Pag nalaman mo may cancer ka, araw-araw nasa doktor ka. Biglang hindi ka busy. Kalimutan ng trabaho, kailangan ko mabuhay.
Kaya myth lang yan. It's a matter of understanding what is your priority. Men are priorities to submit to God, to submit to Jesus Christ because He is the head of the man, of every man. Nasusundan po. Now, if you think you're a man and yet iniisip mo babae ka, kaya ayaw mo rin magsuot, gusto mo maging parang babae, I'm telling you now, you're wrong. Because you are to submit to Jesus Christ. Gusto ka niya maging leader, yung be the man. It's not a matter of social construct. Kaya ito, hindi to social construct. It is the design of God. Are you following? Disenyo ng Diyos to. Kaya, pag social, kaya nagkakagulo na eh. Ngayon, nagkakagulo sila. Nagulat ako, may binili akong libro. What is a woman? Sa Amerika, nagkakagulo sila. Hindi lang ma-define ng babae. Sabi niya, well, I'm a woman. Then what's a woman? Kung hindi mo ma-define, paano masasabing babae ka? No, it is the option of the man, whether he's a woman or not. Then how can you opt to be a woman when you do not even have the capacity to define it? Di ba? Confusion ang ginugulo ang nangyayari sa atin. Nangyayari yan sa Amerika. And praise God, hindi pa sa Pilipinas at hindi natin papayagan because the men will stand because the men are to be submitted to Jesus Christ. Men, ikaw ba yan? Kung ikaw yan, pwede ka ba tumayo sandali? Men, tayo. If you're confused, tumayo ka one-legged. No, men, yes, you are the men. Wala na ba ibang lalaki dyan? Ikaw, di ka ba lalaki? Yan, lalaki. Ikaw, di ka ba lalaki? Nakatingin ako sa inyo. No, ikaw, di ka ba, confused ka ba o no? No, I don't insult you, no? Pero I'm just asking you, lalaki ka ba? Tumayo ka kung lalaki ka. Lahat ng lalaki tumayo. Why? These are the men. Now, I want you to commit yourself, Lord. Teach me to lead. Lord, teach me to submit to you. Lord, use me. Okay po? Can we pray for that? Pwede tayo mag-pray sandali? Lord Jesus, I thank you that you see all these men standing, Father God. And I pray, Lord Jesus, that we will take the leadership, oh God, that you have given us. Lord, allow us, Father God, to be totally submitted to you. Lord, even at home, kung mga may asawa, I pray to be leaders at home. At yung mga lalaking nagpapamilya pa lang, magpaplano magpamilya, may you prepare them to be leaders. In other words, they can control themselves, that they will not take advantage of their girlfriends, oh God, and their future girlfriends. But they would be men, oh God, to stand firm on what is right and true before you, oh Lord. Allow us to honor you. We submit ourselves to you, O God. We acknowledge our calling from you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. God bless you. Congratulations, men. Now, ito ba, tuloy tayo. Sabi ng Lord, sabi natin niya, the glory of, ang kanilang glory, ng babae. Kaya pansin yung pagkahumaling natin sa babae, we glorify them. Kaya sa Genesis sabi niya, this is the bone of my bone. Sobrang saya nila. Yan tulayan. Ito yon. This is my bone of my bone. Ganun ang expression yan. Kasi isipin mo, pinapangalanan niya yung mga hayop, babae, lalaki. Sabi niya, ba't ako walang partner? Hindi naman pwede sabihin niya, maghahanap ako ng partner ko. Nakita yung unggoy, nakatayo. Ako pwede. Hindi, sabi niya, mabalahibo yan, sobra. Pero nung nakita niya yung babaeng totoo na binigay ng Diyos, yes! Ito yon. Ang saya-saya niya. Now look at this. Hindi natapos dyan. Pag sinabi mong you understand that woman is your glory, sabi niya, for this reason a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife and they shall become one. Ano siya sabi niya? Tay, Nay, kukunin ko na po yung anak ninyo. At ako na po mag-aalaga sa kanya. Kung paano mo siya tinrato, kung paano siya pinangalagaan, minahal, hihigitan ko po yun. Dahil mula ngayon, ako na po ang kanyang covering. Naintindihan? Kaya mga lalaki, huwag gaging excuse, sinasapak naman ng tatay yan, kaya sasapakin ko rin. Walang ganon. I will do better because I am called by Christ to take care of this woman. I am now her covering. Nakuha niyo po? Yun ang ating panawagan. We need to protect. Yan ang bait ng Diyos sa atin. Kaya lang naman tayo naiinis minsan sa mga lalaki kasi abusado sila eh. Yung mga babae, kaya naiinis ang lalaki. Kaya lumabas yung egalitarian na tinatawag na talagang no, men are bad. The women will fix the badness of men. Kaya hindi. We are men submitted to Jesus. And the heart of Jesus,
should be our reflection. Kaya hindi tayo nananapak, hindi tayo nananakit ng alam nating mahina sila sa atin. Bakit? Kasi reflection dapat tayo ni Jesus Christ. Naunawaan po. Ngayon, tingnan natin. However, in the Lord, neither is woman independent of man, nor is man independent of woman. Bakit? Tingnan nyo. For as the woman originates from the man, so also the man has his birth through the woman, and all things originate from God. Ano sinasabi ni God? Sino dito ang mga lalaking hindi nanggaling sa babae? Wala, no? Ibig sabihin lahat tayo, sa madaling salita, we need to have a mutual respect. Bagamat we are the head of the women, hindi ibig sabihin, aabusuhin natin sila, babastusin natin sila, alalapastanganin natin sila, hindi ganun. Because we, as men, ano sabi ng Lord? We came from them. So men, there must be mutual respect. Naku po, kaya ang tawag dyan, complementarian. Di ba? It is against chauvinism. Ang chauvinism, women are bad, women are weak, they're just lower than men and higher than animals. Ganun ang tingin ng mga chauvinist. Kaya yan ang pinatatayuan ni Aristotle. Hindi tama yon. Sabi nga ni Aristotle Onassis, mas masama. All women are prostitutes. You just need to know their price. Hindi totoo yan. They are created by God, the very glory of man. We are to protect them. We are to love them as the Lord wants them to love, as the Lord wants us to love them. Kasi everything came from God. Tingnan niyo itong lalaki na to. Nagkaroon ng competition sa Eastern Europe. Nakakatawa. Would you want to marry a killionaire? Killionaire? Palaro! Ito paro ay dating site na maglalaro sila para maghahanap siya ng bagong asawa. Hindi to yung picture ng lalaki nito, hindi yan siya yun, hindi siya yun. Ito picture ng who wants to be a millionaire. Okay? Para lang magkaroon lang tayo ng ma-visualize lang natin. Kasi yung si lalaki, si Cesar Sanik, biruin ninyo, Senica, biruin ninyo, dalawa ng babae ang kanyang napatay. Yung una, napatay niya dahil girlfriend niya, cousin niya. At 17 years old, naging mag-asawa sila. After 6 months, nagselos. Pinatay. So, kinulong siya. Yung 13 years, naging 4 years lang. Kasi bata eh. Ngayon, nagkaroon siya ng affair sa isang married woman. Eh, yung babae, ayaw hiwalayan yung asawa. Yun, accidentally, pinalakol niya. Accidentally. Kaya pinalakol lang naman. Kaya nakulong siya ulit ng another 6 years. This time, sabi niya, sumali siya sa palaro, sabi nga nun, I'm now an honest man. I just need to find a new bride. Kayo ba magpapakasal kayong ganyan? Now, I'm telling you, kaya mga babae, mag-ingat kayo. Pag may nanligaw sa inyo na dati nang may asawa, huwag nyo isipin, kasi masama yung asawa niya dati, kaya sa akin siya lumapit. Mag-isip-isip ka naman. Hindi ko sinasabing wala na silang pag-asa. Ang sinasabi ko lang, magdoble ingat ka. Kasi it takes two to tango. Hindi naman nahiwalay yan, o kaya iniwan ng asawa yan, o kaya nang wala siyang sariling responsibilidad. Are you following? So be just wise enough to think, teka muna, Lord, magdadalawang isip muna ako. Hindi agad-agad, ay, wala na siyang asawa, hallelujah. Huwag ganun. Hiwalay na siya. Hinihintay na lang annulment. Pwede na. Ano ka ba? Ba't ka ganyan? Para kang naubusan naman. May Diyos naman eh, He provides. Kung kailangan mo, He will give. Pag hindi ka binigyan, hindi mo kailangan. Kailangan ko talaga. Akala mo lang yun. Kasi minsan ang akala natin hindi tama eh. Okay? Kaya I'm warning you. Be careful. Now, let's go back now. Kaya sabi ng Lord, ano daw ang husband? Just as Christ loved your wives, just as Christ also loved the church. Gave Himself up for her. Galang natin. Willing to die for her. Sanctify her. Present her holy and blameless before God. In other words, men, we are to disciple our wives if we are to represent Jesus. If we're submitted to Jesus, nagpapasakop tayo kay Jesus, ang role natin bilang lalaki, disciple our wives to follow Jesus. Okay po? Minsan masakit ang sasabihin natin, pero we need to tell them dahil kailangan lang sumunod kay Jesus. Okay po? Now, so husband ought also to love their own wives as their own bodies. He who loves his own wife loves himself. Di ka lugi. Listen to this. Mga lalaki, hindi ka naghahangad na ano makukuha mo sa babae. Ang hangad mo, ano maibibigay mo sa kanya. Because that is the nature of love. Give, give, give. Ha? Ano naman? Talo ka nun. Hindi ka talo. Trust me. Bakit? Sa pag-aaral sa Germany, ang lalaking humahalik sa asawa kada umaga,
Walang pagkukunwari. Mas mahaba ang buhay sa mga hindi humahalik. Kaya mga babae, kung hindi kayo nahalikan ng asawa niyo, huwag kayo mag-alala. Mamamatay siya agad. Ha? At hindi lang yon, bihira silang magkasakit, bihira silang maaksidente, at kumikita sila ng 20 hanggang 30% mas marami kaysa sa mga hindi humahalik sa asawa. Kaya maraming naghihirap na Pilipino. Di ba? Kasi hindi na nga nila hinahalik asawa nila, umahalik pa sa iba. Di ba? Kaya wag mangyari sa atin. Okay? Sabi na, bakit iba mayaman din kahit na ang daming kabit? Isipin mo kung wala siyang kabit, di sobrang yaman niya na. Nakuha nyo? Ang sakit sa ulo atang pakainin ng marami. Di ba? Wala akong experience doon kaya wag niyo sabihin, bakit? Sinasabi ko lang sa mga counseling. Kaya I want you to understand, sabi ng Lord, that Christ, balik tayo, is the head of every man. And the man is the head of every woman. So ano ibig sabihin yan? Mga babae, paalala ng Lord, the man, by God's structure, man is your head. Yan na naman. Hindi tama yan. Hindi, relax ka lang. Alam ng Lord kung ano yung nararapat. Kasi ganito yan, since man is under Christ, kung abusado yan, bring them to Christ. No, so, dali mo kay Kristo, ibigay mo kay Kristo, malay mo, kunin agad. Kasi meron ka namang Christ but you have to obey His structure. Now listen, ano sabi ng structure? Tingnan nyo, una-una sa kanilang practice, they have to wear a covering. Bakit? Kasi whenever they pray, praying and prophesying. Sa madalas when they pray, it must, kanilang practice, may covering. May covering. Bilang tanda na they are under the covering of their husband. Di ba? Kasi modesty yan So madalit salita, ayaw ng Diyos na parang, kasi kung may asawa ka na, parang wedding ring yan sa panahon natin. Na nagpapakita na may asawa ka na, kaya nagko-cover ka kasi you're under the covering of the man, of your husband. Kung kinapakita mo yun. Kasi yung iba, pag hindi nagko-cover, minsan nagpapakitang gilas, parang gusto niyang magpaganda, parang mga akit pa ng ibang lalaki. Hindi tama yun. Di ba yan ba? Gaganong-ganong pa. Hello? Imagine mo magwo-worship ka, ganun ang itsura mo, nakaspaghetti ka. Diba? Hindi ko sinasabi mo nakaspaghetti, masamang tao ang tanong lang, kanino ka pa nagpapaganda? Sa asawa mo, wag na sa ibang lalaki. Di ba? Kung sinabi ng asawa mo, ano ba't ganyan suot mo? Magbihis ka na kagad, hindi natutuwa asawa mo Di ba? Hindi, bakit ba ito gusto ko Wag magbihis ka. Maninigas ka mamaya sa service. Kaya, ang lamig ng aircon, subukan mo, sige, wag ka magdamit ng maayos kundi ginawin ka dito. Diba? Pero ang punto dito, ang hangad ng Diyos, hindi, kailangan may paggalang tayo sa isa't isa. Hindi tayo, kasi yung mga kadalasan, ayon sa pag-aaral ng iba, yung mga hindi nagko-cover, mga prostitutes sa panahon ng Corinthians. Diba? Sabi ng ibang scholar, hindi nag-a-agree lahat. Pero ganun pa man, walang definite na nakakaalam. Kaya sabi niya, in other words, you are to be faithful and modest. Sa atin, sa panahon natin yan, sa pananamit natin. Hindi yung revealing, hindi yung parang sobrang nagpapakita talaga ng hugis ng katawan, 8 naman, parang ganun. Napakasama ako, discriminatory. Patawarin niyo po ako, ano lang naman yon, expression lang, okay? Pero, sa madalit salita, it's not, kasi ang focus, si God, hindi tayo. Kasi ganito lang yung tanong. Kung magdadamit ka, bakit ka nagdadamit? Para sa nino? Para ba tumingin ang tao sa'yo? O tumingin sila kay Jesus? Hello? Naku hindi tayo nandito para magpakitang gilas, para tingnan, yung ganda ng suot niya, ang ganda ng damit niya. Hindi ganun. Andito tayo para purihin natin ang Panginoon Diyos. So let's attract the people to the Lord. Pero hindi ko sinasabi, huwag tayo magbihis ng maayos, mukha tayo mga taong grasa. Lalo hindi naman sila sasamba sa Panginoon. Ay, abaho naman ito. Ayoko nang matindi dito. Di ba? Wala naman ganun. Di ba? Ang punto natin, we want to attract them to the Lord. Di ba? That makes us different when we gather together. Kasi sabi niya, kung hindi ka rin naman maglalagay, di magpakalbo ka na lang. Pansinin niyo sa panahon nila, ang kalbo, nakakahiya yun. Considered prostitute, rebel, ganyan. Pero sa panahon natin, maraming nagpapakalbong babae. So okay lang. So sa madaling salita, it's a matter of practice. But the principle, be modest. Be respectable. Di ba? It's not about us. It is attracting them to God.
Now, tingnan niyo po. For if a woman does not cover her head, let her also hair cut off. But it's a disgraceful for a woman to have her cut off or her head shaved. Let her cover her head. As I've said, practice nila yon. Now, for a man ought not to have his head covered since he is the image of the glory of God. But the woman is the glory of man. So in other words, I want you to bring honor also to the man. Nang binasabi mo, I am respectful to him. Kaya nakakatawa, no? Maraming tao nag-worship. Para akala okay yung worship ko, nagkumanta ako maayos. Tanong sarili mo, are you respectful to your husband? Di ba? Mayroong umatin sa aming Bible study, ganun din ang tanong. Hapa, submissive ako sa asawa ko, ha? Di tanong natin asawa mo, submissive ba siya? Sabi ba naman? O di ba, ano ibig sabihin nun? Di ba? Kaya hindi tayo magja-judge. Kayo ng Lord, tanongin mo asawa mo, submissive ba ako? Gusto yung malaman kung submissive kayo? Mamaya pag uwi nyo, sweetheart, submissive ba ako? Pag tumaway asawa nyo gano'n, alam nyo na. Kasi hindi yun submissive sa utak mo, submissive sa utak ng asawa mo. Nakuha natin? Kasi siya ang glory of man eh. Di ba? Now, tuloy tayo. Man does not originate from woman, but woman from man. So sinasabi na kagad ng Lord, tandaan mo ha, galing ka sa lalaki. Or indeed, man was not created for the woman's sake, but for woman, for the man's sake. It is not good for a man to be alone, in that he created a woman to be his helpmate. Hoy, ayoko nga maging helpmate. Helper lang ako. Hindi. Ang helpmate, kapareho ng Holy Spirit, paraclete, parang comforter. A person who walk alongside. Kasama mo, katuwang mo. Kaya two heads are better than one, for they have a better return for their labors. Kaya mas kumikita kayo ng mabuti. Kasi magkakampi kayo eh. Naintindihan? Yun ang idea. Yun ang idea ng Panginoon Diyos. Kaya lang minsan, yung mga babae, sobrang Holy Spirit talagang dating. Lahat sinasabi, mali yan. Mali yan. Buti pa nga Holy Spirit, hindi ganun ang Holy Spirit. Anak, mali yan ginagawa mo. Minsan babae, mas matindi pa sa Holy Spirit eh. Ano ba? Lagi na lang mali yung ginagawa mo. Diba? Sabi ng Lord, a contentious woman, masabuti pang tumira ka na lang sa disyerto kaysa sa palaaway na babae. Kaya minsan, you have to tell the woman, relax ka lang. Alam mo, hindi ka na nakakatuwa. Kasi parang, mas mabuti pang wala na lang ako sa harapan mo kasi nakakarindi, nakakaya ata. Alam mo, mapakiramdam ng lalaki pag laging mali ang ginagawa? Parang, nakakaya na rin sa babae. Parang nakakaya na nakakasama mo ako kasi parang parang wala akong tamang nagagawa eh. Nakuha ninyo? Kaya mga babae, be a Holy Spirit comforter. Kino-comfort yung lalaki. Alam ko nagkamali ka dito, hindi ko alam kung bakit. Siguro talagang hindi ka nag-iisip. Ganyan. Pero comforting, ha? Diba? Aray ko, parang sumakit likod ko, ha? Now, balikan tayo dito. Now, therefore, the woman ought to have a symbol of authority on her head because of the angels. Because of the angels, what does it mean? I don't really know. Nobody really knows. The angels witness our creation. Bukod doon, the angels also are with us, worshiping the Lord. Ngayon, isang posible, yung angels who rebelled against God. Kasi may mga angels who rebelled against God eh. And God wants to prove that these women are obedient to God. Nakuha ninyo? Parang as a rebuke to these angels. So maraming mga interpretation. But nonetheless, ang issue dito is to respect the authority of the man. Tulungan natin sila. Kaya sabi niya, judge yourself. Is it proper for a woman to pray to God with her hair uncovered? As I've said, it has something to do with their practice. Does not even nature itself teach you that if a man has a long hair, it's a dishonor to him? Now, pansin niyo po, kayo nang magbasa niyan, kasi ang isip niyan, again, it's our practice to show respect to man. Okay? Now, ano siya sabi ng Lord? So wives, be subject to your own husband as to the Lord. When you submit to the man, it must be delightful. Kasi as if you're submitting to God. Hindi ka nagsasabit sa asawa mo, nagsasabit ka kay God. Yun ang utos niya eh. Okay pa tayo? Sabi niya, kasi husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church. He himself being the Savior of the body. But as the church is subject to Christ, so also the wives ought to be to their husband in everything. Paano kung masama yung asawa ko? Then you pray for your husband. Para yung mga sasabihin niya, hindi kontra sa Diyos. At kung kontra sa Diyos, ibigay mo siya sa Diyos. Ang Diyos mas makapangyarihan sa iyong asawa because men are under Christ. Okay ba yun? Nasusundan?
Kaya mahirap mag-submit, mga babae, trust me. Hindi madali mag-submit kapag hindi ka nagpe-pray at wala kang submission kay Jesus Christ. Kaya you need to trust God. Now, let's continue. Kaya alam niyo ba, when we show this, itong respect sa authority, nako, magugulat kayo. Children will also learn to obey authorities like parents. Slaves, tayo rin, sila when they work, they will learn to obey their authorities like slave obedient to their masters. And subjecting also to the governing authorities like government. And ganun din, obeying leaders and submitting to them. Once we practice this at home, wow, dadalhin natin yan kahit saan. Can you imagine kung anong order na nangyari sa ating society because we just learn to submit to God's authority? Amen? O mga babae, pwede ba kayong tumayo sandali? Pwede nyo bang sabihin, we will help our men to be leaders by not telling them what to do, but by helping them, supporting them to be leaders, no? In their own right. Kasi binigay ng Diyos. Okay tayo? Sige, Lord God, thank you for all these women who stood up. I pray, Lord, to empower them, to help them, and strengthen them to be submissive to their own husbands. And for those who are still single, I pray, Lord, to help them also, Father God, to be humble in supporting other men, Father God, by helping them, Father God, and encouraging them to be leaders, not only in their own lives, but in their society. Thank you, Father God. And more importantly, in the body of Christ. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pasensya na kayo ha, miss, matagal tayo hindi nakita. Kaya dodobling ko yung oras ko, ha? Hindi, mabilis na to. Kaya remember to it, pakinggan nyo ha. Those who do not submit to God, anong klaseng kasalanan yan? Kunyari, anak nyo, hindi sumusunod sa sinasabi mo, rebelde. At alam nyo ba ang rebellion? Rebellion is the sin of divination. Ang tawag niyan, mangkukulam. Okay ba? Witchcraft. Insubordination is as iniquity and idolatry. Galit na galit ang Diyos dyan. Because you have rejected the word of the Lord, He has also rejected you from being a king. Yung sinabi niya kay Saul. Alam niyo, sa modern times, yung sinulat ni James yan, ito sabi ni James, you adulterers, you do not know that friendship with the world is hostility toward God. Ano ibig sabihin nun? You are not following God. Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Di ba? Anything that's not following the Lord, kalaban mo si God. Kasi sabi ni Lord, He gives greater grace. Therefore it says, God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Pag ikaw ay humble, ito ang manifestation. You submit to God. Kung ano sinabi ng Diyos, magsasubmit ka. Kaya nire-resist mo yung devil. Ibig sabihin, hindi na kita kakampi, demonyo ka. I resist you because I submit to God. But if you're not obeying God, you are friends of the devil. You're a friend of the world and you are hating God. Are you following? Alam niyo, maraming nagsasabi Christian sila, but they're not serious in following the Lord. Kaya nagtataka sila, ba't lahat ang gawin ko? Parang baliktad na nangyari because God is opposed to the proud. Gusto niyo ba yun? That God will oppose everything that we do? Di ba? Sakit. Now, let's go now to the next. Sabi niya, kaya I want you to understand that Christ is the head of every man, and the man is the head of every woman, and God is the head of Christ. Anong paalala ng Lord? Remember, tinan nyo ha, head of Christ. Si Jesus, bagamat siya ay Diyos, in John chapter 1 verse 1, John declared Him as God, and look at Him. Sabi niya, but He is willing to submit to God. Sa mga salita, hey woman, did you listen? Man, listen, even your God theologically followed and obeyed and submitted himself to God, His Father. Sabi niya, have this attitude in yourself, which was also in Christ Jesus. Kagayahin mo si Jesus, who although existed in the form of God, did not require equality with God, a thing to be grasped. Hindi niya binilang sa kanyang pantay sa Diyos, bagamat Diyos. Sabi niya, something to be grasped. But anong ginawa niya? Emptied Himself, taking the form of a bondservant, and being made in the likeness of men. And being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Amazing. Now, para lalo niyo ma-appreciate to, tingnan niyo, si God nagsasalta kay Jesus. God the Father speaking to Jesus. Kasi may mutual respect. But the Son, God says, your throne, O God, referring to Jesus, is forever and ever. Sino yung God dito? Si Jesus. Basahin niyo sa Hebrews.
and the righteousness scepter, and the scepter of His kingdom. You have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore, God, your God, God, your God. Naintindihan niyo ba yan? Sabi sa inyo, hindi natin maintindihan yan. Yung Trinity na yan, mahirap intindihin yan. Lagpas sa utak natin. Kaya pero, nireveal ng Diyos. Whether we understand it or not, nireveal ng Diyos. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness above your companions. And you, Lord, in the beginning, I laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of your hands. Sabi ni God the Father, si Jesus ang nag-laid ng foundation ng mundo. Amazing, no? At sabi niya, kayong gumawa ng langit. Sabi niya, diyan gawa ng inyong mga kamay. They will perish, but you remain. Sabi niya, masisira lahat yan. Pero ikaw, mananatili ka. And they will all become old like garment. Like a mantle, you will roll them up. Like a garment, they will also be changed. But you are the same. Di ka magbabago. Sabi niya tungkol kay Jesus. And your eyes will not come to an end. But to which the angel has ever said. Meron ka bang narinig na sinabi ito sa anghel? Wala. Kay Jesus lang. Sit at my right hand until I make your enemies a footstool forever. Amazing. Nakuha ninyo? And yet, Jesus obeyed God, the Father. He Himself is God, willing to become human. Kaya sabi niya, I come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. Father, if you're willing, remove this cup from me, and yet not my will, but yours be done. Nakuha po. Now, may problema pa. Kaya sabi ng Lord, kung nagreklamo ka sa bagay nito, learn to also to submit to authorities of history, the Holy Spirit. Kasi sabi niya, there is no other practice nor have the churches of God. Sa madalit salita, kahit sa mga churches, nandoon yung respeto sa isa't isa. Respeto sa bawat membro ng pamilya, sa tatay, sa anak, sa asawa, mayroong respetuhan. Hindi yan tayo lang. Okay? Anong sabi ng Lord? To honor God in our worship, we must honor His established authority structure. Ayan, yan pa lang yung first point. Sorry haba talaga nung 1 Corinthians eh. Pero tiyagain nyo lang sandali kasi importante ito. Nang pangalawa, honor Christ's amazing sacrifice. Bakit ka mo? Mabilis na lang. But in giving this instruction, I do not praise you. Hindi ako natutuwa sa inyo, hindi ko kayo mapupuri. Bakit? Tingnan nyo, nag-gather kayo. Hindi para makabuti, nakakasama. Bakit? Anong ginagawa nila? For in the first place, pag ngayon nag-gather as a church, nag-gather kayo as a church kasi you are the church. Kaya nag-gather kayo as a church. Sabi niya, I hear that division exists among you, and in part, I believe it. Hindi lang to division ng unang tinalakay niya. Ito talaga, tahas ang division sa mga nag-gather. Di ba? Hindi nagpapansinan. Yan. And sabi niya, for there must also be factions among you. May grupo-grupo. Tayo-tayo lang. Tayo-tayo lang. Nangyayari yan. Tignan niyo sa pantry. Sa kainan, meron ng kanya-kanyang grupo doon. At hindi ka makapag-reserve. Amin na to. Hindi inyo yan. Sa mga kakain yan. Para sa kapatid mo rin yan. Pakainin niyo sila. Kung hindi niyo naman gagamitin, huwag niyo ilagay yung bag niyo doon. Di ba? Nakuha ninyo? May faction. And sabi niya, so that those who are approved may become evident among you. Now, tuloy tayo. Therefore, when you meet together, it's not to eat the Lord's Supper. Hindi naman kayo naglo-Lord's Supper eh. Anong ginagawa nyo? Kita nyo, pagkakain kayo, kumain muna kayo sa bahay. Bakit? One is hungry and another is drunk. Kasi dyan na kayo nung kumakain, nagdadala kayo, naglalasing na kayo. Hindi na tama yan. Nandito kayo para mag-serve sa Diyos, hindi sa serve yung sarili nyo. And sabi niyo, tingnan nyo, what? Ano? Ano ba yan? Parang ganyan eh. Sabi niya, do you not have houses in which to eat and drink? Do you despise the church of God and shame those who have nothing? Wala ka, parang, alam niyo, sinegregate natin yung mahirap at saka mayaman. Walang ganun. Sa katawan ni Kristo, pare-pare tayong anak ng Diyos. Ang ginawa nila, dito mayayaman, nagdala ng pagkain, madami. Tama-sama sila. Yung mahihirap, dahil late silang dumating, na nagtatrabaho pa sila, wala nang masyadong dala. Gutom na gutom, hindi sila hinahatian. Bahala kayo. Nakuha ninyo, nangyayari yan. Kaya nga ho, parang ibang-iba sa church. Sabi niya, what shall I say to you? Shall I praise you? Is this I will not praise you? Dito, hindi ko kayo pupurihin. Sabi niya, ibang-iba kayo sa mga Christians sa Acts. Naku sila, they're breaking their bread from house to house. They were taking their meals together with gladness and sincerity of heart. Walang ganyong away-away. Kaya yung mga tao, they are being attracted. Kaya
Ano sabi ni Paul? Kaya naman, I merely remind you, ito ang Lord's Supper. Ito, tinanggap ko kay Lord to ha. Diretso from the Lord. Kaya pinapasasabi ko na rin sa inyo, that the Lord Jesus in the night in which He was betrayed took bread. Kinuha niya. Ito yung Lord's Supper na ginagawa natin. Sabi niya, when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Yung breading, yung breaking of bread, hindi yan para mag-imagine. Hindi, ito ay, sabi niya, remembrance of me. Alalahanin niyo naman yung ginawa ko sa inyo. Sabi niya, bukod pa doon, tinan niyo ha. In the same way, He took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Para saan yung Lord's Supper? Para maalala natin yung ginawa ni Jesus. Bakit? Ibig sabihin, kung naligtas ka na, alam mo yung ginawa ni Jesus. Tama? Kaya hindi ito para sa lahat. Para sa mga na alam nila anong halaga nung kamatayan ni Jesus sa krus at yung dugong dumanak. Bakit? Because this is a new covenant in my blood. Ang sinasabi niya, ito ay talagang tipanan natin. Itong dugo na to, nagpapatunay na ikaw ay akin at ako'y sayo. Okay tayo? Kaya mahalaga to. Ang sabi ganoon, sa tuwing kayo magkakain ng tinapay at iinom ng cup, pinapahayag ninyo ang kamatayan ni Jesus hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Anong bagay na to? Una, it's a remembrance. Para ipaalala sa atin ang ating kaligtasang natanggap. Hindi dahil mabait tayo. Tayo ay nagdiriwang dahil niligtas niya na tayo. Okay ba yun? Kasi sa tradisyong pinasa sa atin, yun daw tinapay nagiging totoong katawan ni Kristo. At yung dugo, totoong dugo ni Kristo, na tuwing kakainin mo at iinumin, maliligtas ka. Hindi. Naligtas ka na, kaya nga inaalala mo na lang. Okay ba yun? Kasi makakalimutin tayo eh. Minsan yung tulong sa atin, maalala, mamaya, magreklamo na tayo. Kasi kailangan natin mapaalalalan na, "No, Lord, namatay ka sa akin." Tapos hindi lang yon. Ipapahayag mo to, yung namatay siya, hanggang sa kanyang pagbabalik. In other words, nagkukumit tayo, ikikwento natin to sa iba. Na mayroon ng magandang balita, may nagligtas na sa atin, may tagapagligtas. Are you still there? Now, ito pa. And therefore, tuwing kayo ay kakain at iinom, sabi niya, "In unworthy man shall be guilty of the body and the blood of the Lord." Kaya, dapat examine niyo yung sarili niyo. Ano siya sabi ni Paul? Sa tuwing kayo nagse-celebrate, bukod sa inaalala si Jesus, inaalala niyo rin na nagre-recommit kay Lord, "Lord, tulungan niyo ako mabuhay sa kalwalatian ninyo na hindi para sa sarili ko." Nakuha? Kaya nga, pag unworthy manner, alam niyo bang may disiplina? Kasi sabi niya, kaya sa inyo, yung isa kumakain kayo ng judgment to himself and he does not judge the body rightly. For this reason, iba sa inyo, mahina, may sakit, at iba pa nga'y patay na. Tingnan mo yung katabi mo. Wala pang Lord's Supper, kaya hindi yan patay, tulog lang yan. Okay? na bakit po importante yan? Parang whenever we take that Lord's Supper, we are also recommitting ourselves to God and saying, "God, kung may mali ako nagawa, patawarin ho ninyo ako. Tulungan mo ako. Kung Lord may kagalit ako, tulungan niyo makipag-ayos ako sa inyo." Sa Kanya. Kaya wag kang magte-take ng Lord's Supper kung may kagalit ka. Kung meron kang mga taong ayaw ng Lord yun, makipagkasundo ka muna. Kasi ang punto nun, we are one body. Body ni Jesus. Pinag-aaway mo ba yan? Hindi pa pwede. So yun ang punto ng Lord. At hindi lang yan. If we judge ourselves rightly, we would not be judged along with the world. Ito pa isang sinabi ni Jesus na hindi sinulat ni Paul. "But I say to you, I will not drink of this fruit of the vine from now on until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom." Ano sasabi ng Lord? Whenever you take this bread, remember one day, we will be eating together. Kaya anong gagawin sa langit? Hindi tayo kanta ng kanta. May kainan. Di ba? Parang, wow, totoo ba to? Dito sa lupa, wala akong pagkain eh. Sa langit, ang daming food. Ang sabi ng Lord, "I'm telling you, this is the hope that we have. But whenever we take this Lord's Supper, let us remember what Jesus did." Ngayon po, meron ba kayong mga elemento ng banal na hapunan? Hindi ko masamang mag-celebrate tayo just to remember. Remember what Jesus did on the cross. Di ba? Kung hawak niyo po yan, tulad doon na sabi ng Biblia.
At kung hindi pa po ninyo tinatanggap si Jesus, yung kanyang ginawa sa krus, I'm also inviting you. Lapit kayo. Don't take it, anak, kuha ka. Para hindi. Hanggat hindi nila kilala si Jesus, don't. Kasi they're eating, drinking judgment upon themselves. Kaya make sure na intindihan nila ito. And it's our opportunity. Masabihin sa kanila, Jesus died for your sin. You have to accept that. Na wala ng ibang solusyon kundi si Jesus. Kung hindi nyo pa tinatanggap si Jesus, I'm giving you this opportunity para hindi ho tayo malagay sa alanganin. Sabi ni Lord, for I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus in the night he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, this is my body. This is for you. Do this in remembrance of me. And in the same way, he took the cup also after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. As often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Hallelujah. He is not dead. He is alive and he will be coming back again. At hindi malayo sa atin sa mga pananaw natin, nakikita na natin how the Lord is fulfilling His words of His second coming. Amen po? So shall we just pray? Father God, I thank you. Thank you, Lord, for dying on the cross for our sins. Thank you for the blood that was shed on Calvary for us. And we're looking forward to your coming back again, that we may truly experience the salvation you promised for those who believe. At para sa mga hindi pa po nakakilala sa inyo, I pray. Ngayon po sa silid na to, sa sanctuary na to, I pray, Lord, that they would decide and say, Lord Jesus, I accept you as my Lord and my Savior. I submit myself to you. Lord Jesus, help me to be the man submitted to you, Lord Jesus. Help me to be a woman, Lord, submitted to my man because of my love for you. Thank you, Lord. And every time we celebrate, allow us, Father God, to celebrate it with respect, with honor, with reverence of you. Because you are our Savior. You are our Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your sacrifice. Thank you, Lord, for the assurance of salvation. Thank you, Lord, that you will be coming back again. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Shall we now partake of the bread and of the juice? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father in heaven. Thank you, Lord. Hallelujah. We love you, Jesus. We love you, Lord. Shall we all stand? And let's really declare to God that we are confident in facing the future because He is alive. Because He saved us by grace. He saved us by His own work, not by our works. Thank you, Lord. Indeed, our lives is worth the living, O Lord, because you are alive. Hallelujah. And we want to worship you. A worship that honors you. The worship, Father God, that declares your greatness, your glory, that declares who you are, O God, the loving God, the God worthy of all praise. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. God bless us all. Hello CCF family! Welcome to Sunday Fast Track where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Joms mula sa Big Singles Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Ito po ang unang tanong, Pastor Bong. Yes. Ano ang iyong mensahe sa mga taong iniisip na hindi sila karapat-dapat upang sumamba ngayon sa Panginoon dahil hindi pa maayos o kaaya-ayang kanilang buhay? Nako, napakagandang tanong yan. Kasi unang-una, hindi tayo lumalapit sa Diyos dahil handa na tayo. Ang ibig sabihin parang ganito. Ikaw ba maliligo ka bago maligo? Di ba? Walang taong ganon. Kaya ganon ang ginagawa natin. Gusto natin sabihin sa Diyos, Lord, lumalapit ako sa iyo, pagkarapat dapat na ako. I want to prove to you my worth. Ang totoo niyan, lumalapit tayo sa Diyos kasi hindi nga natin kaya. We are so helpless. We are sinful. We cannot reach the standard of God. Kaya nga, all have sinned and come short of God's glory. Kaya nga, lumalapit ako sa iyo, hindi ko kaya. And thank you, Lord. Dahil kayo ang siyang you made me worthy.
Dahil kayo'y namatay sa krus para linisin ako sa kasalanan at bigyan ako ng karapatang maging anak ng Diyos at maging true worshiper. Kasi God is not seeking for worship, He's seeking for true worshipers who will worship Him in spirit and in truth. Amen. At ito ang ating pangalawang question. Ayon sa 1 Corinthians 11:27-29, kailangan nating suriin ang ating sarili bago makibahagi sa Lord's Supper. Ano ang encouragement mo sa mga taong natatakot na baka may kasalanan pa silang nagagawa na hindi nila namamalayan kaya minabuti na lang nilang huwag munang sumali dito? Okay. Maganda naman yung sana yung loobin nila na wag na lang sumali dahil di sila sigurado. Ganun pa man, how can you be sure na wala kang kasalanan? Di sabihin mo sa Lord, sabi ng Bible, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all of our unrighteousness. Sa totoo lang, sumali ka o hindi sa Lord's Supper at may kasalanan ka talaga, talaga naman you will still reap what you have sown. Kaya mabuti pa, makipag-ayos ka na sa Diyos. Sabi mo, Lord, linisan mo ako. And God fulfills His promise. Kasi sabi niya, He is faithful and just. Alam mo sa Tagalog yan? Siya ay tapat at makatarungan. Isipin mo, ikaw na may kasalanan, ikaw humingi ng tawad, makatarungan pa siya magpatawad at maglinis. Bakit? Kasi bayad niya na yun. Yes. Inaangkin mo na lang yung kabayaran ng Diyos. Kaya, it's by faith. Hindi mo kailangan alamin lahat kung meron pa o wala na. Basta, Lord, hinihingi ko, ipaalala mo sa akin kung meron pa. Kung wala naman ako maalala at hindi mo napapaalala, ibig sabihin, Lord, linisan mo ako as you promised. Yun lang. Ayun, ang linaw nga. Itong pangatlo. Ayon sa Biblia, pantay ang lalaki at babae sa paningin ng Diyos. Ngunit, ang lalaki ang dapat mamuno sa isang pamilya. Anong masasabi nyo sa sikat na kasabihan ngayon, happy wife, happy life? Nakaayon ba ito sa disenyo ng Panginoon? Yan. Actually, depende yan sa anong ibig sabihin mo ng happy wife. Kasi kung ang happy wife ay yung susundin mo lahat ng gusto niya, ay hindi totoo yun. Hindi siya totoong happy. Kasi ang wife magiging happy kung meron siyang covering, meron siyang leader who will protect her. Kasi ang problema, yung pagiging submissive na isang tao sa kanyang authority, protection yun. Protection yun para sa iyong sarili. Kasi tayong lahat mahihina tayo eh. Meron tayong propensity na mag-rebel. Kaya, as we submit to our leaders, we are being protected. Kasi nagtitiwala tayo sa paraan ng Diyos. Kaya if I take the lead para sa aking asawa, she would be happier. Kasi at least may direksyon ng kanyang buhay. Pero pag hindi ko pinayagan niya at pinayaan ko siya mag-lead sa akin, naku, eventually, hindi siya magiging masaya. Kaya yung kasabihan, tama kung nasa tamang konteksto. Mali kung wala sa tamang konteksto. Ayun, at least malinaw na sa akin ng happy wife, happy life. Pero bago tayo magtapos, iniimbitahan namin ng lahat ng youth at young at heart na sumali sa MOVE 2023 Youth Discipleship Conference entitled Grounded. Mangyayari ngayong October 30 to November 1. Para mag-register, visit moveydc.org. Kita kits. And that's it for Sunday Fast Track. God bless everyone.